Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, usapang WPS naman nating mahal tayo. No? So ang video ito ay mula naman kay Melbs Castle. So meron itong pamagat na iyak China, Trump at PBBM. May deal na, Diyos ko, bubutas na. Bye China, katapusan mo na. AFP, dadagdagan pondo. So, yun, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, iyak China, Trump at PBBM, may deal na, bubutas na. Bye China, katapusan mo na. AFP, dadagdagan pondo. So, ilan kaya yung idadagdag ano? So again, Melbs Castle, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Navy warship sumugod sa Bajo de Ulit, start zero. US Navy warship sumugod sa Bajo de Masinloc. Yun. Oil and gas exploration ikakasa na ba? National budget permado na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Magkano kaya ang idadagdag sa pondo ng Armed Forces of the Philippines? Sana bilyon-bilyon yung i-budget ano para lumakas-lakas naman tayo, men. Pero bago natin pag-usapan yan, mainit-init ang pagsugod na ginawa ng US Navy warship sa Bajo de Masinloc. Nako po. Walang sinabi kung pinalayas ba ng US Navy ang mga Chinese. Pero ito siguro ang dahilan bakit nagsilayasan lahat ng barko ng China doon ngayon. O baka naman binabakuran na ng US Navy ang West Philippine Sea dahil usap-usapang magsisimula na ngayong 2025 ang oil and gas exploration. Posible raw na sa pag-uusap ni President Marcos at President Trump may napagkasunduan na at isa dyan ang oil and gas. Okay, so nag-uusap na sila. Actually, may nakita akong balita kasi ngayon, men, na parang nag-meet din si Trump at siya kasi si tapos sinasabi nila doon na parang tawag dyan, mas papaboran ng Amerika yung China. So, di ko pa lang siya pinanood talaga kasi yun, I think after nito, panonoorin ko yun. As exploration. Ito rin siguro ang dahilan bakit tuloy-tuloy na ang deployment ng US Navy warship, US Air Force fighter jet at US missile. Dahil pag nagkukay ang US at Philippines dyan, magagalit for sure ang China. Kung magalit man si Xi Jinping, handa na tayong may paggera. You know, President Trump, we've seen him before in office. We know that he likes to make deals, but he likes to go into deals with a strong hand. And so he is, strong hand. So China? Uy, wag naman. Going to be open to hearing things that he can do to strengthen his hand and therefore the Philippines' hand against China in a number of these disputes. So, by going in and saying, hey, we're going to do these things, take the strong position and let them try to talk you out of it. Pinirmahan na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 national budget. Ang malaking sana lang talaga dyan ay sana yung 194 billion pesos na binito ni Pangulong Marcos ay mapunta sa AFP Modernization Program. Diba? Dapat yan naman talaga yung palakasin natin . Kasi syempre, kapag hindi natin palalakasin yung depensa natin, baka magaya na naman nung binira ni Enrile na dapat unahin yung country. So, my goodness, sana magpalakas talaga tayo. Pambili ng mid-range Typhoon missile, F-16 fighter jet at KF-21 Storm fighter jet. Actually, mas gusto kong yung bilhin or dadamihan is yung Typhoon missile kasi yun yung pinaka-iniiyakan ng China . Ibigay natin sa kanila kung yung pinakaayaw nila, di ba? Tapos syempre, kapag makakabili na tayo niyan, iiyakan nila yan. Philippines. So, anong pake nila? May pera tayo di ba? Sa speech kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat bawat sentimo makinabangan sa proteksyon ng Pilipinas. Nangangahulugan ba to na posible at malaki ang tsansa ng AFP sa kanila mapupunta ang pondong 194 billion pesos? Passing of the fiscal year 2025 General Appropriations Act, the responsibility of ensuring that every centavo is spent wisely, transparently, and purposefully begins. Programs that truly uplift lives, strengthen communities, secure the future development of the Philippines. And for this reason,
After an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with Grabe, 194 billion pesos. My God. our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations which increased by 300%. Kayo sa tingin nyo, saan kaya mapupunta ang 194 billion pesos na ang program fund sa Armed Forces of the Philippines kaya? I-komento Hindi din tayo sure dyan. I think malabo nga mapunta sa sa Armed Forces eh. So, yun lang naman mga kanoisy. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Nerves Castle, supportahan nyo yan. Original video link, the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men, na ano na naman pala to, about dun sa usapang pondo pala, which is hindi pa rin natin sure kung mapupunta mga din ba yan sa modernization program ng defense natin kasi syempre malaking pera din yan. Pero I think hindi siya mapupunta lahat eh. Siguro may mapupunta pero konti lang. Pero yun nga medyo nakakainis yung ganun, di ba, na parang nandito na tayo sa sitwasyon ngayon na parang inaano na tayo ng China. So dapat talaga ito yung pagbuhusan. Which is, siguro, dahil hindi naman talaga tayo expert about yan, hindi din natin pwedeng sabihin na, kasi what if needed din ng ibang, di ba, ibang ahensya ng pera. Hindi lang naman talaga yung defense natin yung mas nangangailangan. Baka meron ding iba nangangailangan. Pero if ever wala na talaga, or meron pa silang, or pwede pa silang makapag-giveaway, sana sa defense na lahat. Para, syempre, yun nga, lalakas yung depensa natin. Kasi mahirap na kung hindi talaga tayo totally maghanda or mag-invest ng malaking pera every year para sa defense natin. Hindi talaga tayo uusad eh. So sana nga yung Typhoon missile, yun talaga yung pinaka top or nasa top 1 talaga siya sa kasi yung Iron Dome naman hindi naman talaga natin yun afford eh. Pero can you imagine that, man, if ever yung Philippines may Iron Dome, di ba? Pero I think sobrang tagal pa magkakaroon ng ganyan kung pwede lang, kung aanuhin tayo ng Israel. Pero yun, siguro sa ngayon Typhoon missile na lang siguro muna Tapos yun nga, since sinabi naman dito ni Melbs Castle, na yun nga si Trump at si PBBM may deal na. Yung nakita ko kasi 3 days ago na to eh. So December 30. Tapos January 3 ngayon. So medyo naano ako dun sa sa balita ngayon na parang si Trump is may sila ni Xi Jinping So sana hindi lang yun ganun kaseryoso. Sana nandun lang si Trump para tawag diyan, warningan niya or babasahin ni Trump kung ano yung nasa utak ng China. So sana mga ganun-ganun lang yun at sana yung suporta ng Amerika is sa Pilipinas talaga kasi syempre tayo yung mas nangangailangan eh. Kapag can you imagine na lang, if ever, China at Amerika, bigla silang mag-fusion. Which is, I don't think naman din, na, kunyari, maging magkakampi yung Amerika at ang China. Hindi naman siguro, hindi na tayo hindi tayo pwedeng atakihin naman ng Amerika kasi meron naman tayo mutual defense treaty. Pero I think ang negative sides nun is, syempre kapag may kasunduan yung Amerika at China, hindi tayo tutulungan na siguro ng China if ever manggugulo yung China sa atin. I think yun yung negative side nun or negative effects dun. Pero ewan ko tingnan pa lang natin yun eh. I mean, panonoodin pa lang natin yun kasi yun hindi ko pa napanood. Alam nyo naman, galing pa tayo sa bakasyon, diba? So, yun lang naman Kayo na masasabi nyo dito, comment down below tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Melbs Castle, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.